Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action, drama at history film na may pamagat na Legend of the Fist, The Return of Chen Zhen. Noong taong 1914 nang sumiklab ang World War I ay nagpadala ang China ng mga manggagawang Tsino upang tumulong sa mga kaalyadong bansa sa Europa. Tanging pulseras ang ibinigay sa mga Tsino bilang pagkakakilanlan at hindi sila binigyan ng armas dahil sila ay mga manggagawa lamang. Kasama sa mga manggagawang ito si Chen Zhen na nanguna sa kanyang grupo upang magkaroon ng lakas ng loob. Sila ang tagapagdala ng bala sa mga kakamping sundalo hanggang sa tamaan ang isa nilang kasama. Agad itong tinulungan ni Chen Zhen, ngunit sinugod na rin ang kanyang mga kasamahan ng kalaban. Nagmadaling sumaklolo si Chen Zhen, subalit tinamaan ang isa pa nilang kasama. Dahil dito ay nagdesisyong lumaban si Chen Zhen at tumakbo siya papalapit sa kalaban. Nagawa niyang patayin ang may hawak ng machine gun at maging ang nagbabantay sa bintana. Napasok niya ang kuta ng kalaban at pinatay ang mga ito gamit ang mabibilis niyang kamay. Natapos ang World War I subalit nakaamba ang isa pang digmaan dahil sinakop ng Japan ang ilang parte ng China. Nang panahong iyon ay mayroong kapayapaan sa Shanghai at si Master Liu ang pinakamayaman sa lungsod. Pag-aari niya ang isang club kung saan ay maraming kilalang tao ang kanyang mga nakakasalamuha. Dito rin napapag-usapan ng mga kilalang tao ang nakaambang pakikidigma ng Japan sa China. May mga Hapon rin na naroroon sa club at gustong-gusto ng mga itong kumakanta ang singer na si Kiki. Biglang nagbago ang tugtog ng piano at makikita si Chen na ang tumutugtog. Nagalit ang mga Hapon kaya't inawat ang mga ito ni Liu. Nagkakilala ang dalawa kung saan ay nagustuhan ni Liu ang ugali ni Chen sa mga bagay-bagay. Dahil dito ay hinayaan pa ni Liu si Chen na sa kanyang bahay manirahan. Naroroon din si Kiki at tila nagkagustuhan ang dalawa. Subalit ang tunay na pakay pala ni Chen ay maging kasosyo ni Liu at makakuha ng koneksyon upang magamit laban sa mga Hapon. Sa kabilang dako naman ay makikita ang general ng hukbong Hapon na si Chikarai. Nalaman ng Britanya ang araw ng paglusob ng Japan, kaya't pinatay nito ang tatlo niyang tauhan dahil kumalat ang impormasyon. Samantala sa club ay kausap ni Kiki si Vivian at sinabi nitong pabalik na ang karelasyon nitong general ng China. Nakipagkita si Vivian kay General Cheng at General Zhao ng China subalit malapit rin doon sina Chikarai. Nagkainitan ang dalawang general dahil magkaibang prinsipyo ang meron sila pagdating sa pakikipaglaban sa mga Hapon. Humingi ng ilang araw si General Cheng upang mag-isip kung aanib kay General Zhao. Iba ang pakiramdam ni Chen Zhen sa mga pulubing nakaabang sa labas ng restaurant at nakita niya ang isang costume ng superhero. Sa paglabas ni General Zhao ay pinagkaguluhan ito ng mga pulubi. Nang si General Cheng ang lumabas ay bigla itong pinaputukan ng mga nagpanggap na pulubi. Napansin ni General Cheng na papalapit pa ang maraming kalaban subalit doon ay dumating si Chen na suot ang costume. Walang nagawa ang mga kalabang Hapon at agad niyang inilayo ang sasakyan ng general. Dumating na rin ang mga pulis sa pamumuno ni Inspector Wang kaya't nagkaroon ng palitan ng putok. Nagpakilala si Chen bilang si Maskarado at sinabihan si General Cheng na ipagtanggol ang mamamayan ng China. Pakana ni Chikarai ang nangyari dahil kapag naglaban ang dalawang general ay hihina ang puwersa ng China subalit nabigo sila. Umugong ang balita tungkol sa Maskarado at tila naghihinala si Liu kay Chen. Napagalitan naman si Inspector Wang ng kanilang boss dahil wala silang nahuling buhay. Subalit si Wang pala ay kakilala ni Chen at magkasabwat sila sa nangyari noong nakaraang gabi. Samantala ang tagabenta pala ng sigarilyo sa club ay isang espiya ni Chikarai at maging si Kiki ay espiya rin. Sinampal ni Chikarai ang tagabenta ng sigarilyo dahil hindi nito nagustuhan ang pag-ulat. Muling nakita ni Kiki si Vivian at binigyan ng pulseras si Kiki dahil itinuturing itong kapatid ni Vivian. Samantala sa club ay patuloy namang nakikipagkaibigan si Chen upang makahanap siya ng mapapakinabangang impormasyon. Isang gabi ay nagpaalam si Kiki kay Liu dahil nais nitong mamasyal kasama si Chen. Tumungo sila sa lugar kung nasaan ang mga kaibigan ni Chen na kanya ring mga nakasama sa digmaan. Nagkasiyahan ang lahat at nang malasing na ay nakita ni Kiki ang larawan ni Chen mula sa digmaan. Inihatid niya si Kiki pauwi subalit nalaglag ang baril ng babae. Sinabi ni Kiki na proteksyon lamang ito, ngunit tila naghihinala na si Chen dahil kinuha rin nito ang larawan nila. Sa kabilang dako naman ay naglabas ng listahan ang mga Hapon laban sa mga inchik na umaalsa laban sa kanila. Nakuha ito ni Chen, kaya't inilabas nila sa balita upang balaan ang mga taong iyon. Pinagalitan ni Liu si Inspector Wang dahil wala itong ginagawang aksyon at pinakilala ito kay Chen na noon ay nagpanggap na hindi sila magkakilala ni Wang. Dumating ang mga Hapon sa club at nanggulo ang mga ito. Nilapitan ni Chen ang mga Hapon at pinakita ni Chikarai ang isang larawan ng kanilang hinahanap na tao.
Naging mainit ang pag-uusap ng dalawa, buti na lamang at bumaba na rin si Liu. Dumating ang mga reporter, kaya't nagpanggap si Chikarai na kaibigan nito si Liu. Bago umalis ay ibinigay ni Chen ang nakuha niyang singsing ni Chikarai, kaya't tiningnan siya nito na tila may pagbabanta. Nagsimula ng kumilos ang mga Hapon at isa nitong pinatay ang mga kalabang nasa kanilang listahan. Sa kabila nito ay sinubukan namang iligtas ni Chen ang ilan sa pamamagitan ni Mascarado. Nagsagawa sila ng malawakang protesta at sa pilitang pinaalis sa China ang ilan sa mga target ng Hapon. Naging mas malupit pa ang mga Hapon at naging lantaran ang ginagawang pagpatay ng mga ito. Isang gabi ay niyaya ni Kiki si Chen na umalis na lamang sila ng China upang makaiwas sa gulo. Subalit likas na makabayan si Chen at hindi niya hahayaan ang mga Hapon na masakop ang China. Pinasok na rin ng mga Hapon ang lugar na pinagtitipunan ni Chen at pinatay ang kanyang mga kasama sa pag-aklas. Dumating si Mascarado at pinatay niya ang mga sumalakay na Hapon. Subalit hindi na niya nagawang sagipin ang kanyang kaibigan, kaya't pinahirapan niya ang pumatay rito. Pinaalalahanan ng kanyang kaibigan si Chen na huwag susuko bago ito nalagutan ng hininga, kaya't ganun na lamang ang kanyang kalungkutan. Maging si Inspector Wang ay hindi rin napigilan ang damdamin para sa kanyang mga nasawing kababayan. Nagdulot ito ng labis na galit sa mga inchik, kaya't kaliwat kanan ang planong paglusob. Nagdesisyon si Chen na sundan ang babaeng nagbebenta ng sigarilyo sa club at dito niya napag-alamang isa itong espya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang matatalas na mata ang mga kilos ni Kiki, kaya't kinumpronta niya ang babae. Subalit napamahal na sila sa isa't isa, kaya't binalaan na lamang niya si Kiki na huwag nang magpapakita sa kanya. Sa paglabas ni Chen ay biglang may umatake sa kanya. Samantala ay dinukot ni Chikarai si Vivian at dinala ito sa bahay ni Kiki. Hindi akalain ni Vivian na ang tinuturing niyang kapatid ay isang espiya ng kalaban. Nakiusap si Kiki kay Chikarai subalit inutusan siya nitong patayin ang kanyang kaibigan. Sa kabilang dako naman ay nakakakilabot na pag-torture ang inabot ni Chen. Nang gabing iyon ay tumungo si Inspector Wang sa hideout ng kalaban at inatake nila ang mga bantay. Pinatay nila ang noon ay namamahingang sundalong Hapon habang patuloy ang pag-torture kay Chen. Ganun na lamang ang awa ni Kiki kay Chen at pinaalala ni Chikarai na ama nito ang pinatay ng master ni Chen, kaya't nais nitong maghiganti. Iniutos ni Chikarai na pakawalan si Chen upang maipaghiganti nito ang kanyang ama. Pinasabog naman ni Wang ang kampo ng Hapon at nagmadali ang mga itong umalis. Nang gabing iyon ay iniwan ng mga Hapon si Chen sa tapat ng club ni Master Liu. Sumunod na gabi ay pinatay ng mga Hapon ang mga kaibigan ni Chen at pinagsamantalahan ang kasama nilang babae. Sa pagsapit ng umaga ay isang nakakakilabot na kaganapan ang bumungad sa mga tao. Agad namang tiningnan ng doktor si Chen habang tumitindi ang mga galit ng mga Chino. Sinubukang awatin ni Inspector Wang ang kanyang mga kababayan upang walang masaktan subalit wala rin siyang nagawa. Pinagalitan si Wang ng kanyang boss kaya't dito ay naglakas loob na siya upang magsalita laban sa mga Hapon. Subalit dahil dito ay lalo pang nanggulo ang mga Hapon. Nang nagkamalay si Chen ay nalaman niya ang mga kaguluhan at naawa sa kaibigan nilang babae na pinagsamantalahan ng mga Hapon. Isang araw ay tumungo si Kiki sa club at isa pala itong kapitan ng hukbong Hapon. Hinahanap nito si Chen kay Liu, ngunit iniutos nitong patayin ang dalawang sundalo ni Kiki. Kinuha ni Chen ang damit na mula pa sa kanyang master na tumalo sa ama ni Chikarai at isinuot ito upang harapin si Chikarai. Sinamahan siya ni Kiki patungo kay Chikarai na noon ay naghahanda na upang ipaghiganti ang pagkatalo noon ng kanyang ama. Inilabas ng mga ito ang kaibigan ni Chen na wala ng buhay at maging si Kiki. Lumapit ang Hapon na gumahasa sa kaibigan niyang babae, kaya't sunod-sunod na atake ang kanyang pinakawalan hanggang sa ito'y mamatay. Pinakita ni Chen na kahit marami pang Hapon ang lumaban sa kanya, ay hindi nila kayang talunin ang isang Chino. Kumuha ng armas ang mga ito, kaya't inilabas rin ni Chen ang kanyang gamit. Walang nagawa ang mga Hapon sa mabibilis na kamay ni Chen, at nagmistulang mga baguhan lamang ang mga ito sa larangan ng martial arts. Nang bumagsak na ang lahat ay si Chikarai na ang tanging may lakas upang lumaban kay Chen. Inialay ni Chen ang laban para kay Kiki, at nais niyang ipatikim kay Chikarai ang pait ng kanyang ganti. Bihasa sa larangan ng martial arts si Chikarai, kaya't nahirapan si Chen na sumabay rito. Halos mawalan ng malay si Chen sa lakas ng mga atake hanggang sa siya'y bumagsak. Subalit alam niyang sinubok na siya ng panahon at ito ang nagpapalakas sa kanya ngayon. Muling bumangon si Chen at tinanggal ang kanyang damit upang mas maging komportable sa laban. Muling nagsagupaan ang dalawa, subalit ngayon ay kakaibang lakas at bilis ang pinapakita ni Chen. Hindi na nakayanan ni Chikarai ang mga ataking ito hanggang sa mga kamay ni Chen ay nawala ng buhay ang Hapon. Sa pagkawala ni Chikarai ay nagkaroon ng katahimikan, subalit patuloy pa rin sa pananakop ang Japan. Dahil dito ay magpapatuloy pa rin ang laban ni Chen gamit ang dalawa niyang katauhan.